Magandang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng mga nakatambay ngayon sa channel mo. Pero bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko muna mag-iwan ng isang tanong sa mga nakikinig. Paano mo pipiliin ang sarili mong kaligayahan kung ang kapalit naman ito ay ang tiwala ng isang mahalagang taong nagbigay sa iyo ng buong buhay niya para mabuhay ka? Nakakahiya mang aminin pero nandito ako ngayon para maglabas ng napakabigat na dinadala ko sa loob ng ilang taon na. Sana ay pakinggan niyo ko hanggang sa huli dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, at sa huli ay sana ay mabigyan niyo ako ng payo kung ano ang dapat at tamang gawin ko. Ako nga po pala si Owen. Kaka-21 ko lang nung nakaraang Mayo. At para magka-idea kayo kung anong itsura ko, medyo payat, may katamtamang tangkad, at laging nakasalamin dahil sa kakaaral ko. Pero deep inside, alam ko sa sarili ko na gay ako. Medyo malamya na kasi akong kumilos. Hindi ako nagko-cross-dress bilang respeto sa pamilya ko, lalo na sa kuya ko. Ang kuya ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Kuya Dante. Nasa late 30s na. Siya ang tumayong ama at ina namin mula nung maulila kami. Isang 4 months sa construction si kuya. Matigas ang boses. Malaki ang katawan na sanay sa mabibigat na trabaho. May mga kulubot na sa noo dahil sa stress at laging seryoso ang mukha. Pero sa likod ng pagiging stricto niya, napakabuti niyang kuya sa amin as a provider. Wala siyang sariling pamilya dahil inuna niya kami ng bunso naming kapatid na babae. Ang isa pang tauhan sa kwentong ito ay itago na lang natin sa pangalang Gabo. Si Gabo ay isa sa mga trabahador ni kuya. Tipikal na construction worker siya. Nasa mid-20s. Sunog ang balat sa araw pero may maayos at borta na katawan. Pinoy na Pinoy ang datingan. Kuminsan kasi, kapag ang site na trabaho nila ay malapit lang sa bahay namin, niyayaya ni kuya ang mga tauhan niya para mag-inuman sa malit naming pakuran. Doon nga nagsimula ang lahat. Nung una, tagasilbi lang ako ng mga pulutan at tagabili ng yelo. Pero napapansin ko na tuwing dadaan ako, laging nakatitig sa akin si Gabo. Hindi ko maintindihan nung una kung bakit. Hanggang sa isang beses, bago pa sila tuluyang malasing, sadyang dumaan si Gabo sa kusina para humingi ng tubig. Doon niya ako unang nginitian ng kakaiba. Isang ngiti na nakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Ramdam kong may interes siya sa akin. At yun nga, hindi ako nagkamali. Natulala ako nung gabing naganap ang unang paglapit sa akin ni Gabo. Ang ingay sa labas ay unti-unti nang umuhupa dahil dinalaw na ng antok at kalasingan ng mga kasamahan ni kuya. Ang tanging naririnig na lang ay ang kuliglig sa labas at ang mahihinang hilik ng ibang construction workers sa inuupuan nila. Si kuya naman ay nakasandal na sa lumang silyang digoma. Bagsak na ang katawan sa pagod at alak pagkatapos ng maghapong trabaho. Doon ako sinundan ni Gabo sa loob ng bahay. Partikular sa may madilim na bahagi malapit sa likod ng bahay kung saan ako tahimik na nagliligpit ng mga paso at platong pinagkainan nila. Wala akong maipaliwanag na naramdaman ng mga oras na iyon.
Biglang uminit ang paligid kahit malamig naman ang simoy ng hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Alam kong may alak sa dugo niya, pero gising na gising ang diwa niya sa bawat hawak niya sa akin. Ang magaspang niyang kamay na sanay sa semento at bakal ay biglang naging marahan ng hawakan niyang braso ko na tila natatakot siyang matumpa ako. Pagkatapos nga ng gabi ngayon, naging parang laro na may kasamang takot ang bawat inuman sa bahay. Tuwing matatapos ang linggo at mag-aanyaya si kuya ng mga tauhan niya para mag-relax, alam ko na kung ano ang kahantungan ng gabi. Aminin ko naman Kuya Dax na kung minsan, habang nagluluto ako ng pulutan sa kusina, naiisip ko kung gaano ako kawalang hiya sa ginawa ko at sa mismong pamamahay ng taong nagpapakain sa amin, bumubuhay sa amin. Nagagawa ko yon. Nakatingin ako sa apoy ng kalan pero sa isip ko, lumilipad na sa kung anong pwedeng mangyari sa paglalim pa ng gabi kapag tulog na ang lahat. Pero mas matindi ang hatid na kilig at o tuwing magtatagpo ang mga mata namin ni Gabo sa gitna ng inuman. Habang nagtatawanan sina kuya tungkol sa mga kwento sa construction site, palihim kami nagpapalitan ng makahulugang tingin. Hihintayin muna naming malasing ang buong grupo, lalo na si kuya na kapag tinatamaan na ng alak ay dire-diretso ng tulog. Kapag nakita na naming hilong-hilo na sila at wala nang pumapansin sa paligid, dahan-dahan ang gagawa ng paraan si Gabo para humiwalay na sa grupo ng hindi nahalata ng mga kasama niya. May mga gabi pa nga na nagpapaiwan talaga si Gabo sa bahay namin pagkatapos ng inuman ng mga construction worker. Kapag nag-alisan ng ibang mga tauhan at sumasakay na sa tricycle, sasabihin niya sa mga kasamahan niya na tutulungan niya akong mag-asikaso ng mga kalat, maghuhugas ng mga baso, aalalay kay kuya papasok sa kwarto nito para makatulog na ng maayos. Si kuya naman, dahil sa sobrang tiwala sa kanyang mga tauhan at sa pagkalasing na rin, ay tatango lang ng mahina at hahayaan kaming dalawa sa sala. Kapag narinig na namin ang pag-click ng pinto ng kwarto ni kuya, hudyat na sarado na ito, doon na magsisimula ang totoong kwento naming dalawa. Habang dumadaan ang mga buwan, nararamdaman kong hindi na lang simpleng bagay ang nagaganap sa aming dalawa. Hindi ko maintindihan nung una, pero nagsimula akong mag-alala sa kanya tuwing nasa construction site siya, lalo na kapag umuulan at delikado ang pag-akyat sa mga scaffolding. Doon ko napagtanto sa sarili ko na nauhulog na ako ng tuluyan sa kanya, na hindi ko na kayang buhay kung wala siya. Ang akala kong panandali ang saya lang para takasan ng lungkot ay naging isang malalim na pagmamahal na unti-unting sumasakop sa buong pagkatao ko. Nagsimula na akong mangarap ng mga bagay na dati ay hindi ko naman naiisip. Tulad ng simpleng pamumuhay na magkasama kami nang walang itinatago. Lumipas sa mga taon at sa wakas ay nakatapos din ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Malaking selebrasyon iyon para kay kuya. Dahil sa wakas ay nagbunga ang lahat ng pagpupuyat at pagod niya. Nakita ko ang luha sa mga mata niya nung umakyat kami sa entablado para kunin ang diploma ko. Mga luhang patunay na lahat ng sakripisyo niya para sa amin, na hindi na nga siya nag-asawa o naghanap ng sariling kaligayahan para lang kami ng kapatid kong babae ang unang magkaroon ng magandang kinabukasan sa buhay. Pero Kuya Dax, sa likod ng malaking saya ko nung araw na iyon, nandoon ang mabigat na pasanin na tila ba sumasakal sa leeg ko. Kasama rin sa mga bumati sa akin si Gabo na nakatayo sa labas ng gate ng paaralan. Tahimik na nakatitig sa amin mula sa malayo habang kasama ko si kuya na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kamag-anak ng ibang kaklase ko.
Sa tingin ni Gabo ay puno ng pagmamalaki pero may kasamang lungkot dahil hindi niya ako pwedeng lapitan at yakapin sa harap ng lahat. Ang tagumpay ko ay tagumpay rin ni Kuya. Pero pakiramdam ko ay ninakawan ko siya ng karangalan dahil sa lihim na relasyon namin ng pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Habang hawak ko ang diploma ko, tinitingnan ko si Kuya. At ang naiisip ko na mga oras na yon, kung gaano ako kawalang utang na loob na magawang maglihim sa kanya sa kabila ng lahat ng tugong ipinawis niya para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Hindi naman nagtagal. Pagpasok pa lang ng buwan ng Hunyo, naghanap kagad ako ng maayos na trabaho sa isang kumpanya na may magandang pasahod at benepisyo. Unti-unti ko nang natutulungan si Kuya sa mga gastusin sa bahay, sa mga bayarin sa kuryente, sa pag-aaral ng bunso naming kapatid na babae na nasa high school na ng mga oras na iyon. At dahil doon, medyo nabawasan ang pagod ni Kuya. At isang gabi, matapos ang isang simpleng hapunan, kinausap ako ni Gabo ng masinsinan sa likod ng bahay. Nang sabi niya sa akin, handa na raw siyang magsama kaming dalawa. Gusto na niyang umalis kami sa anino ng kuya ko, lumipat sa ibang probinsya o lungsod kung saan maaari kami magtayo ng sarili naming buhay na malaya at walang inaalalang mga mapanghusgang mata ng mga kakilala namin, at kung saan hindi namin kailangang magtago sa bawat galaw namin. Aminin ko naman Kuya Dax na noong mga oras na yon, magkakahalong kaba, excitement at saya ang naramdaman ko sa mga sinabi niya sa akin. Handa pala siyang iwan ang trabaho niya kay Kuya at ang buhay na nasimulan niya rito para lang makasama ako ng buong buo, at ganoon din naman ang naramdaman ko para sa kanya. Pero ang malaking tanong na kaagad na bumagabag sa akin at nagpatigil sa mundo ko ay kung paano ko ito sasabihin kay Kuya na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ko at ng kapatid ko. Doon na nga nagsimula ang matinding labanan sa loob ng isip ko. Isang gabi-gabing pangungot na walang katapusan. Malaki ang utang na loob ko sa kuya ko. Siya ang nagpalaki, nagpakain, nagdamit at nagpaaral sa amin mula nung bata pa kami matapos mamatay ang mga magulang namin. Ang isipin na iiwan ko siya ngayon na nakatapos na ako para lang sumama sa isang lalaki at sa sarili pa niyang tauhan sa construction ay parang isang malaking sampal sa lahat ng taon ng pagod at sakripisyo niya. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Nakatitig lang sa kisame habang naririnig ang malalalim na buntong hininga. Tinitingnan ko si Kuya habang natutulog siya minsan sa sala dahil sa sobrang pagod mula sa construction site. May mga pasa ang kamay mula sa mga aksidente sa trabaho. At pagkatapos ay may isip ko mga binuong plano namin ni Gabo para sa sarili naming kinabukasan. At doon pumapasok ang isang malaking tanong sa isip ko. Lalabas ba akong walang utang na loob kung pipiliin ko ang pag-ibig ko kay Gabo at iiwan ko ang kuya ko ngayong kaya ko na sanang bumawi sa lahat ng kabutihan niya? Yan ang tanong na paulit-ulit na dumarating sa akin na kahit anong pilit kong mag-isip ay hindi ko talaga mahanapan ng tamang kasagutan na walang masasaktang tao. Ang isa pang nagpapahirap sa akin na gumawa ng isang desisyon ay ang katotohanan ng kahit kailan ay hindi ko pa nakikitang magalit ng todo si Kuya sa amin. Palagi siyang mahinahon kapag may problema kami. Palaging nakukuha sa maayos na usapan ng lahat ng kakulangan o mga aberya sa loob ng bahay. At palagi niyang sinasabi na basta't magkakasama kami ay kakayanin ng lahat ng hirap ng buhay. Kaya dahil doon ay mas lalo akong natatakot na harapin siya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng isang seryoso at tradisyonal na lalaking katulad niya kapag nalaman niyang ang kapatid na pinaghirapan niyang papag-aralin ay may lihim na relasyon sa mismong taong
pinagkakatiwalaan niya sa construction site. Natatakot ako na baka ang galit niya ay maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng relasyon naming magkapatid. Ang katahimikan at walang kapantay na kabaitan ni Kuya ang naging pinakamabigat na pader na kailangan kong harapin sa buhay ko ngayon. Sa totoo lang, mas madali sanang magrebelde o umalis kung masama siyang tao o di kaya pinagmalupitan niya kami. Pero Kuya Dax, napakabuti niya. At ang kabutihang iyon ng unti-unting pumapatay sa akin sa konsensya tuwing naiisip ko ang pag-alis namin ni Gabo. Hanggang ngayon Kuya Dax, habang sinusulat ko ang liham na to, ay hindi ko pa rin magawang umamin ng direkta kay Kuya. Nandito pa rin kami sa sitwasyon na nagmamahalan kami ni Gabo ng patago. Bawat pagkikita ay may kasama talagang kaba at may takot na sa bawat kilos dahil sa lumalalim kong utang na loob sa kuya ko na hindi ko alam kung paano babayaran nang hindi isinusuko ang sarili kong puso. Oo, may maayos na akong trabaho. May kakayahan na akong mamuhay ng mag-isa at tustusan ng sarili kong kasama si Gabo. Pero ang kadena ng nakaraan, ang alaala ng mga sakripisyo ni Kuya at ang buong pagmamahal ko sa kanya ang siyang pumipigil sa bawat hakbang ko pasulong patungo sa kalayaang matagal ko nang inaasam. Bago ko tapusin ang kwento kong ito, gusto ko sanang humingi ng payo o suggestion mula sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel mo kung ano ba ang maganda at pinakatamang gawin ko sa sitwasyon kong ito. Paano ko ba aaminin sa kuya ang lahat ng meron kami ni Gabo nang hindi niya iisiping wala akong utang na loob? O tinalikuran ko ang lahat ng sakripisyo niya para sa akin? Ano ang mga tamang salita na dapat kong sabihin sa kanya sa oras na magkaharap kaming dalawa? Paki-comment na lang po sa comment section ng mga sagot, opinyon at payo. Dahil talagang kailangan ko ng gabay at lakas ng loob ngayon. Maraming salamat sa pagbasa at pakikinig ng kwento ko sa channel mo Kuya Dax. Hanggang dito na lang sulat ko. More power po sa channel nyo at more subscribers to come. Ako si Owen at ito ang True Confession ko. Bago tayo magpayo or mag-comment sa kwento ni Owen ngayon, gusto ko muna magpasalamat sa iyo sa pagpapadala ng true story mo. Disclaimer lang ha, lahat ng sasabihin ko ay base lang sa pinadala mong sulat o sa pagkakaintindi ko sa sulat mo. Para kasi sa akin, oo, mahirap yung naging sitwasyon mo kasi yung kuya mo nang tumayong magulang sa'yo, sabi mo nga simula nung mawala yung mga magulang mo at maulila kayo. Nahihirapan ka na aminin ng katotohanan kasi nga malaki ang utang na loob mo sa kanya. Pero para sa akin kasi mahirap yung may tinatago eh. Naintindihan naman kita sa part na nahihirapan ka magsabi ng totoo. Sa totoo lang mahirap talaga yung sitwasyon mo na yan. Pero ang tanong ko dito, hanggang kailan mo itatago sa kuya mo yung sikreto nyo na yan? Ang unang naiisip ko na dapat mong gawin ay siguro gawin mo muna yung part mo. Gawin mo muna yung responsibilidad mo sa kuya na rin at sa kapatid ng kuya mo. Mag-provide ka since nasabi mo naman na may maganda ka ng trabaho, di ba? So gawin mo muna yung part mo, ibigay mo yung mga kailangan at since may bunso ka pang babae, siguro tulungan mo muna siya makagraduate din o pagtapusin mo siya, gawin mo yung ginawa ng kuya mo para sa'yo o gawin mo yung ginawa ng kuya mo sa'yo na tinulungan ka niya na mapagtapos o makatapos kasi sa tingin ko yun naman yung gusto ng kuya mo eh, na makitang okay kayong dalawa. So as a kuya din, tulungan mo yung bunsong kapatid mo. And pag na dumating na yung time na okay na rin yung bunso niyong kapatid, siguro doon ka mag-isip ng aminin mo na yung katotohanan sa kuya mo. At mag-usap kayo ng kailang dalawa. Siyempre naman hanapan mo na magandang tiyempo. Dapat yung chill yung kuya mo, yung relax. Kasi sabi mo naman mabait yung kuya mo, di ba? Hindi mo pa siya nakikita magalit. Pero alam mo sa totoo lang mas nakakatakot magalit ang mga mababait.
Pero syempre ikaw nakakakilala sa kuya mo. Ikaw yung humanap ng tamang timing para dyan. Then kung okay ng lahat at napatapos mo na yung bunso niyong kapatid, siguro yun na yung tamang timing para dyan. At sa tingin ko naman hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng kuya mo yung totoo mong kasarian kasi sabi mo nga is malamya kang kumilos. Halata na yun ng kuya mo. Ramdam niya na yun sa simula't simula pa lang. Hindi lang siguro siya nagsasalita. Kasi wala namang nabanggit sa kwento mo or na-mention ka na pinagmalupitan ka dahil sa kasarian mo. So meaning tanggap ka niya. At kung ano mang maging desisyon mo in the future, tatanggapin naman niya siguro yun basta ma-explain mo lang ng maayos. At kung nakikita naman niya na talagang okay si Gabo para sa'yo, hindi naman siguro tututol yan kung ano mang meron kayo. So yun lang masasabi ko at mapapayo ko sa'yo na maaari mong gawin o mga option na pwede mong gawin para magsabi ng totoo sa kuya mo. Kayo ba Daxilogs? Ano bang maipapayo nyo or maiko-comment nyo sa kwento ni Owen ngayon? So i-comment nyo lang sa comment section ang inyong payo kasi babasahin niya yan. Alam kong babasahin niya yan at papakinggan niya kasi yung kwento niya dito sa channel ko. Kaya kung may iba pa kayong maipapayo na dapat gawin ni Owen, paki-comment na lang po. And kung nagustuhan niyo po yung kwento, pwede naman palambing na paki-like po yung kwento na to. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. Palambing na lang po sa inyo. At kung hindi naman po kalabisan, baka naman po pwedeng paki-share po ang kwentong ito sa mga social media nyo. Kung okay lang po sa inyo. Kasi sa totoo lang po malaking bagay po yan sa channel ko. Para po mas malawak po yung marating natin. Ay yung mga kwento natin dito na maaari makatulong sa kanila kung may pareho silang sitwasyon sa mga nagpapadala ng true confessions nila. At saka po pala kung gusto nyo mag-share ng inyong mga true stories, maka-inspire, pwede nyo po siyang ipadala sa akin sa email ko, daxmacamundo@gmail.com. Nasa description box po yung mga information, yung email ko po at yung mga social media ko na pwede nyo po akong i-follow. I-follow nyo po yung page ko. At pwede rin po kayong sumali sa community namin. At pwede nyo rin po akong i-add sa personal Facebook account ko. Lahat pong yan ay nasa description. Yung link po, i-click nyo na lang po siya. Hanggang dito na lang po muna tayo. At kita-kits po tayo o kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.